So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na pong schedule ng rally na magaganap sa harapan po ng Senado. Bali, 3 araw po ito, no? From June 9 hanggang June 11. So, ang pinaka-agenda talaga ng rally po na to, matuloy po yung impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. So, kung mapapansin nyo nga po, no? From June 9 to June 11, bali June 11 po, dito po yung yung pinaka-sinasabi nga ni Chis Escudero na babasahin yung article of impeachment ni Sara. So, meron po kasing mga bali-balita na pipigilan daw po ito. So, ang point natin dito, sige, subukan yung pigilan. Baka ikandado po namin yung Senado. So ito pakita ko sa inyo to, no? Ito po kasi pinaka-bullshit po na ginawa ngayon ni Bato. So, sabi dito ni Bato, talagang plano talaga nilang patayin po yung impeachment, mga kababayan. So, De La Rosa to file resolution. I have the numbers to kill impeachment trial. O, di ba? Actually, napaka-BS nito kasi hindi pa nagkakaroon ng presentation of evidence. Papatayin nyo na yung impeachment trial. Napaka-unfair po nun. At syempre, kung mangyayari nga itong gusto nga ni Bato na magpa-file ng resolution, doon pagbobotohan, baka matulad po ito nung kay Erap. Nalala nyo yung kay Erap dati. Nung pinagbotohan yung wag buksan yung second envelope. O baka ganito rin mangyayari dito kasi magbobotohan din po kayo eh. At dito rin po, no, kumpiyansa si Bato de la Rosa na makukuha niya po yung boto na gusto nila kasi nga nasa kanila daw po yung numero. Okay. So, tingnan nyo to Okay. So, basta sabi dito, the Senate is poised to take action on the resolution to dismiss the impeachment case against VP Duterte pending its official filing. Okay, Senate President Francis Escudero confirmed that if a resolution is submitted, kita mo, di ba? Nagbibigay na siya ng hinte. It will undergo the standard procedures including debate and a vote in the plenary. Kasi alam niyo mga kababayan, no? Kung magkakaroon ito ng debate at magkakaroon ito ng botohan, nakatutok po yung sambayan ng Pilipino dito. At kung makikita po talaga dito na talagang mamaniubrahin ninyo yung impeachment trial ni Sara, magagalit po yung tao dito. Kahit po yung mga Duterte supporter. Tandaan nyo, kung kayo po mga Duterte supporter, no, kung kayo po yung matino pang mga isip ninyo, ayaw nyo bang malaman kung totoo ba o hindi yung bintang kay Sara? Ayaw nyo bang makita na pinagtatanggol ni Sara Duterte yung kanyang sarili sa impeachment court? Kasi mga kababayan pag napatunayan talaga ni Sara na siya po ay pinupolitika lang, sa pagkakataon po na yun, baka murahin ko pa yung mga congressman na gumagawa ng issue laban sa kanya. Tayo po kasi sa totoo lang po tayo. O di ba siguro mag-agree naman kayo doon. Pero pag guilty, dapat i-guilty. So by the way, no, continue natin. Sabi pa dito, amid circulating drafts of the resolution, Senator Ronald Bato de la Rosa is a staunch Duterte ally. Submitted that the initiative organized from his office, he plans to unify various inputs from other drafts into cohesive resolution with an anticipated filing next week. So ang ginawa pala ni Bato, nagsama-sama niya yung mga draft ng mga ibang senador para makagawa ng isang resolution na matibay para pagdebatihan. Okay, siya pa talaga gumawa, no? Yung tanga-tangang pulis, si Bato. Di naman abogado. So sabi dito, De La Rosa expressed confidence in the support he will receive from fellow senators. I already have the numbers, he said, without offering any details. So sino-sino ba yung posibleng kasi kailangan dito 11 ba? Ang kailangan dito 13. Tama ba? Okay, ang kailangan dito 13 para matuloy po yung impeachment. Ang tanong dito, makakakuha ba ng 13 boto si Bato para po hindi matuloy yung impeachment? Di ba? Kasi unang-unang mga kababayan, alam naman po natin na si Jinggoy mukhang nagpe-playing safe na po. No? Tapos si Alan Peter Cayetano gusto pong ituloy yung impeachment. Pati rin po si JB Ejercito. O kung yung mga builder mukhang tangalan, tahimik lang, di ba? Pero sigurado meron ng 5. Sa ngayon, si Tolentino tanga, si Bato, si Bongo, si Aimee, si Robin.
Si Marcoleta wala pa kasi. So 5 sigurado na yan. Tingnan natin kung makakakuha pa siya ng 8. No? So yung mga bilyar, medyo nag-isip-isip na rin kasi yan eh. Kasi meron pang 3 taon si PBBM. Nako, isipin nyo, may mga negosyo kayo. O, di ba? So ngayon mga babayan, no, dahil nga po dito sa plano nga ni Bato de la Rosa na pigilan nga po yung impeachment, no? Bato de la Rosa in group. So ito nga po yung nakuha nating schedule from isang grupo pa lang to, ha. So June 9, litisin si Sara, ecumenical gathering 10 a.m. sa harap po ng Senado. So sa June 9 mga kababayan, 10 a.m. ito. Pero ang alam ko sa Kabunyog, meron ding June 9. Alas 8 ata ng umaga yon. Tapos, meron pang rally din yung Akbayan. Akbayan or ibang progresibong grupo sa tanghali. So, sa June 9, posibleng maghapon, meron pong rally sa harapan po ng Senado. Okay? Tapos, sa June 10, litisin si Sara, 4 p.m. naman to. 4 p.m. to 7 a.m. Tapos yung ibang progresibong grupo naman mga kababayan, magrarally din po sila ng umaga. No, sa June 10. Ito, nakuha ko to sa WhatsApp eh. Oh, sarap din po ng Senate ito. Okay, so ito naman, marcha ng pananagutan. Malakas ang ebidensya, litisin si Sara. Ito yung June 11, 1 p.m. Okay, sa ano to? 1 p.m. saan to? Sa GSIS Gate, papuntang Senate Gate. Yan. So, ito nakuha niyo yung senaryo mga kababayan. Kasi wag nilang mali-maliitin po yung rally. Kasi isipin ng mga senador, senador ako wala namang magagawang rally. Tandaan nyo, 3 araw po ito. At halos maghapon, meron pong rally sa harapan po ng Senado, iba-ibang grupo. Ngayon, kung talagang lulutuin ninyo yung impeachment trial ni Sara na patayin dyan po sa Senado, magsasama-sama po lahat yan. No? Magsasama-sama po lahat yung grupo po na yan para po magkaroon po ng pinakamalaking rally dyan po sa harapan ng Senado. At bukod po doon, syempre alam nyo naman pag rally, pag dumadami yung tao, posibleng saksakan pa ng ibang mga politician yan na ayaw kay Sara. Oh, so marami pa yan. Nahalala nyo yung rally na ginawa namin sa Magdalo. Nung Magdalo yun, di ba, nung nakaraan? 10,000 na tao yung pumunta nun. O, paano pag nakapag-gather pa ng 10,000? Ang lit-lit lang po ng Senado, mga kababayan. Nakapunta na ba kayo doon? Yung harapan nun, kayang punuin ng ng 10,000 tao lang eh. O, kung mag-visit kami sa inyo, isarado namin yung gate. O, sige, di ba? Kasi total, taong bayan naman yung nagluklok sa inyo dyan. O, pwede namin i-take over po yung Senado. Kasi hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Pwede yun. O, basta wala lang tayong sisirain. Wala tayong sasaktan, wala tayong guguluhin. O, di ba? So, kasi mga kababayan, no, actually may nabasa pa ako dito eh. So, si Tolentino po talaga, no, saan ba ito? Sabi dito, sabi ni Bato, he clarified that his effort was meant to bolster the earlier assertion of Senate Majority Leader Francis Tolentino, who had indicated a plenary session that the impeachment case has been functionally dismissed and is no longer feasible for action during the current Congress. Kaya matanga talaga ito si Tolentino, buti nga hindi ka nanalo eh. Oh, sabi ni Tolentino, hindi na pwedeng yan, dinigin sa 20th Congress yan. Salita ka ng salita ng 20th Congress, hindi ka na makasali. Talo ka, di ba? Talo ka kasi balimbing ka. Buka ka ng ina ka, balimbing. Isipin nyo from liberal, tapos naging PDP, tapos PDP, pumuntang PFP. O tapos yung last minute, gusto pang bumalik na naman kay Digong. Kasi alam niya matatalo siya. O, balimbing nga. Trapon-trapo yung ugali nito ni Tolentino. Oh. And by the way, mga kababayan, ito gusto kong share to sa inyo. Ito yung isa sa report ng bilyonaryo na talagang mayroon talagang mga plano na patayin na po talaga yung impeachment trial ni Sara sa Senado. So ito panoorin nyo to Sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin.
Mismong allies ng administrasyon ngayon, bahagi umano ng pag-draft ng resolution. Tingnan nyo sa akin lang, wala nang problema kung matalo. Hindi, sa akin na may own opinion Kasi alam naman po talaga natin na mukhang mahirapan talaga na makakuha po tayo ng conviction dyan po sa impeachment trial. Okay lang matalo. Pero ang gusto na lang natin makita, magkaroon ng trial, ipakita yung ebidensya, then doon po ang magdi-decide po dito taong bayan. Ganoon na naman kasimple yun O sige, wag niyong gawin yan. Tulad na sinabi nga ako nga dito kanina, subukan niyong wag magka-trial. Actually, may mga taga-UP, mukhang plano rin atang pumunta sa rally, no? Sumulat na po yung mga UP teachers ata, 100 yun. O, syempre, yung 100 UP teachers po na yan, may mga impluwensya po na mga estudyante yan. O, di ba? Posibleng gano'n O may pwedeng, kung hindi estudyante, posibleng may mga kakalalang ibang mga tao din po yan. So, ito kakabalita lang Saan na ba yun? Yan Hindi ko na makita. Basta kababalita lang, mga 100 ata yan. That's in the Senate rules. Mga 100 po na lawyers from UP po, ang gusto rin pong ituloy po yung impeachment trial ni Sara. Kasi subukan nyo pigilan, pati rin po yun. Pati po yung mga impluwensya nila, posible rin pong sumama sa rally. Hindi biro-biro to. Akala kasi ng mga buwakan ng inang mga senador po na to, biro-biro lang yung ginagawa nila. Mga gunggong nga continue, sige. Para ipadismiss ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senadora Amy Marcos. Posible kasing maakwet si VP Sara kung matutuloy daw ang paglilitis. Kaya mismong admin ang tila interesadong hindi ito ituloy. Hindi niya tinukoy ang mga senador pero una na siyang nakakita ng ilang version ng mga draft na ito. Kabilang ang galing sa opisina ni Senator Bato de la Rosa na nagtutulak ng de facto dismissal. Iba-iba ang nilalaman ng mga draft. May gustong ipadismiss ang mga reklamo at kung makakatawid pa ba ang impeachment mula 19th pa 20th Congress. Hindi naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, Abnormal talaga tong si Amy, no? Abnormal talaga to. lawmaking is not a solo flight, no? We always work together. Paliwanag ni Senadora Amy, hindi na raw mauupuan ng 19th Congress ang mga reklamo. Late na kasing nagsumite ng complaints ang House nitong February 5 at hindi rin ito nabasa sa plenaryo, ang first step para mag-convene ang impeachment court. Naudlot pa ang target na June 2 at ngayon nakaset na sa June 11, ang huling session day ng Kongreso bago mag-CNADA adjournment. Wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit subject to the one-year ban. That seems very, Okay, tama. Gago talaga to no? So ngayon mga kababayan, ang gustong sabihin ni Amy, sige. Hindi naman ididinig. Ang problema, kasi meron po kasi nakalagay po sa rules po ng impeachment na yung pag-file po ng impeachment complaint, isang beses sa isang taon. So ngayon sabi ni Amy, sige, pwede naman sila mag-file ulit. Yun nga lang, next year na. Ayun ang gusto niya sabihin Next year na kasi merong ban. Buha ka ng ina ka pala, hindi nyo nga dininig Gago talaga to no? Hindi nyo nga dininig, hindi nga kayo nagkaroon ng trial. Tapos ngayon nasabi na hindi, nag-file na kayo so next year na yan. Next year na lang ulit. Ay puta, grabe grabing katangahan nito, man. Ang problema kasi dito mga kababayan, masyado nilang tinetechnical. Tapos ngayon, hindi pa aminin ni Amy na pinoprotektahan niya si Sara. Ayaw niya pa aminin kunwari ka pa Haba ng baba mo, kunwari ka pa. very clear to me. Pero giit ni Marcos, hindi ito para pagtakpan ng Vice President. Di ba? Dinidinay mo pang pagtatanggol mo. Wala namang connection yung haba ng baba mo diyan sa impeachment trial, pero gusto ko lang talaga sabihin ang haba ng baba mo. Pinatabas mo na nga, ang tulis-tulis pa rin. Hindi kasi mga kababayan, parang hindi naman nakasakagalang-galang tong ginagawa nila. Parang pinagkakait na po nila yung impormasyon at hustisya at due process po. Hindi lang po kay Sara, pati po sa ating mga Pilipino. Tandaan nyo, yung due process mga kababayan, may benefits din to kay Sara. Kasi sabi nga ni Sara, pagkakataon to para pagtanggol ang sarili ko. Well, alam ko kabullshitan yun. Kasi kung gusto talaga ni Sara na matuloy yung impeachment, sana hindi na siya nag-file ng certiorari sa Supreme Court para pigilan yung impeachment trial. Binubullshit lang tayo ng mga to
Katunayan, tinanggap na raw ni VP Sara ang anumang mangyayari. May kinahaharap pang ibang kaso ang bise sa labas ng Senado. Kabilang dyan ang reklamo sa DOJ tungkol sa mga banat niya laban sa first couple at House Speaker at audit issues tungkol sa OVP confidential funds. Not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. Kunwari pa si Amy yung puta. May kaparehong punto si Senator Alan Peter Cayetano. May less weight umano sa national stability ang impeachment ng Vice President at hindi lang paglilitis ang paraan para panagutin siya. Hindi rin kasi immune sa suits ang bise kumpara sa Pangulo. Yung Vice President kasi, pwede mong kasuhan sa piskalya, pwede mong kasuhan sa ombudsman. So there are other ways to hold them accountable na walang politika. Pero pinaaalalahanan niya ang Senado na di dapat sila makalimot sa constitutional mandate Correct. para mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si Senator JV So sabi yan ha, sabi ni Alan Peter Cayetano, no? O pwede nyo kasuhan sa labas ng ano yan ng Senado. Pero meron tayong obligasyon para dinggin yung kaso ng impeachment. O, tama naman, di ba? ehersito natutuloy ito. Hintayin na lang po natin. What Pati, is pati si JB Ejercito rin. O di ba gusto rin ituloy, di ba? Pero kaya ko lang hindi kasi share to mga kababayan. Gusto ko lang talaga maisip kung sino-sino yung sinasabi ni Bato na 13, no? Bukod doon sa 5 na binanggit ko kanina na boboto para pumabor sa kanyang motion na pigilan na nga po yung impeachment ni Sara. Kasi tinan nyo yung Estrada Brothers, no? Si JB tsaka si Jinggoy, mukhang gumaganon na rin. O wala pa yung impeachment trial niya na, o gumaganon na. So sino pa? Si Pia Cayetano, mukhang gusto rin atang ituloy. O, so mga Duterte Black lang talaga. So yung iba dyan, tinan natin no, kung sino-sino ba ito sinasabi nga ni Bato na confident siya na makakakuha po siya ng 13 boto. No, para po pigilan yung impeachment trial ni Sara. Okay? So yan, no, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito. So kita-kita po tayo dun from June 9 to June 11. Tinan ko lang po kung anong schedule, kung anong oras ako pupunta doon. Pero sigurado nandun po ako. So kita-kita na lang po tayo dun. No? Yan, so kayo po ba, pupunta po ba kayo sa rally? Yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.